Kasi ang gusto niya ipunto ni Yuse Claire, baka kaya bumaba ang trust rating niya, baka hindi naabutan ng tulong, hindi naabutan ng ayuda. Ang iba po, hindi naman talaga nangangailangan ng ayuda eh. Ang gusto lang nilang makita, tama yung sinasabi ng Pangulo at kayo po bilang tagapagsalita ng Pangulo, tama din po yung mga impormasyon na ating binabanggit sa taong bayan. Nason, di ba? Oh. Di ba? Kasi lagi nga ang dating parang fighting mode. Lagi na naaway, di ba? Yung bagong survey, at ito muna, reaction muna ni Pangulong ng Malacanang sa pagbaba ng trust rating at saka approval rating ng Pangulo Nelson. Ay, nakaraan. Mahalaga ito. Di ba ito yung ating tinalakay nung isang araw? Ano ha? At ang sabi ko nga, malaki ang papel ng tagapagsalita ng Pangulo eh. Ano ha? Kasi nga, image ito ng Pangulo ang pinag-uusapan. Sabi po dito sa press briefing sa Malacanang, ang pagbaba daw po ng rating ng Pangulong Bongbong Marcos ay dahil sa impluwensya at pagkalat ng fake news. Fake news, Nason. Ba't pa naman kasi fake news pinaniniwalaan ninyo, ha? Sapagkat sa inilabas po na Pulse ASA survey, bumaba po ang trust rating at performance rating ng Pangulong Bongbong. Ang laki. Two-digit na son, ha? 17% mula po sa rating ng Pangulo noon po, Pebrero, 42%, lumaglag po ito, nasa 25% na lamang ngayon pong buwan ng Marso. Binabanggit po ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro ng sinagawang survey, meron pong 2,400 respondents. Marami-rami, ha? Pero ayon sa kanya, hindi ito kumakatawan sa sentimiento ng kabuang bilang ng mga Pilipino sa ating bansa. Ayon. At dagdag pa niya, dapat rin po isaalang-alang ang kalagayan ng mga respondents. Kung sila ba nakatanggap ng totoong balita o baka naman naimpluwensyahan lang ng mga fake news at kung nakatanggap ba sila ng tulong mula sa gobyerno. Ayon, na naisin at ipapatupad pa rin ng Pangulo at ng administrasyon kung ano ang nasa batas, kung ano ang tama, at kung ano man ang sasabihin ng isang survey. Pakinggan nga natin. Yusek, ano po masasabi ninyo? Sige nga. Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So, sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluwensya ng mga fake news na nagkakalat. Katulad na sinabi, meron ngang findings na nabanggit ang Reuters at ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." End quote. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. At kung ito man ay totoong nagkaroon ng pagsagot, hindi na naman ito pabayaan ng gobyerno dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents, ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news o naiimpluwensyahan ng fake news. So ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito sa parte ng administrasyon. At kung ano man po ang nagiging desisyon ng Pangulo at ng administrasyon, at ito'y magre-reflect sa isang survey na naisin pa rin po at ipapatupad pa rin po ng Pangulo kung ano ang nasa batas, kung ano ang tama,
at hindi kung ano po ang sasabihin sa isang survey. Yun. Ayun, Malinaw. malinaw. Oo. Ang ganda. Ang ganda nung ano nila ngayon, ha? Parang cinematic yung... May mga angle na ngayon ng Angulo, oo. shots, ha? Palagay ko may bagong director, ano? Baka tinuruan na ito. Alam mo naman si Kuya Jay Ruiz, di ba? Si Secretary, di ba? Reporter yun, tsaka alam din ng mga angulo, eh. Pero Okay nakita mo, may side view na ngayon, tapos may galing sa malayo na galing, ha? Pasok, ano? Ganda ng mga shots, ha? Secretary Claire, congratulations po, ha? Eh, yung sinabi naman ng ano, Ayos naman. ayos na yung mga sinabi. Ayos yan. Di, bukas itanong natin, Tama. siguro, dapat bang isisi sa fake news? Ano nga, kasi yun ang pinupunto eh. Kaya bumababa daw ang trust rating at saka ang popularity rating ng Pangulo dahil po sa fake news. O sige ha. Direk, tandaan nyo nga yun, ano, dapat bang isisi sa fake news ang pagbaba ng popularity rating at saka trust rating ng Pangulo? Pero ako sa akin, ano man ang dahilan yan, Oo. huwag na nating tingnan. Ang tingnan natin, siguro, ang talagang tendency bumaba eh. Di ba? Well, tama sinabi ka. na natin yan noon pa. Sa di ba? loob ng 3 taon. Pero ako lang kasi, Nelson, hindi pangkaraniwan kasi yung pagbaba. Yung Masyado downtrend, mababa. pero yung bumigla kang Malaki. bumaba ng 2 digits at almost 20 kasi 17 eh. 'Di ba? At yung isa nga yung isa pa yung 'di ba yung popular rating ba yun na 40 from 42 naging halos kalahati na wala eh. 'Di ba? Yes. Oh. Kaya ang ano ko nga dito, Jen, unang-una ay tama naman sinabi ni Atty. Claire. Pero hindi dun sa fake news yan. Ha? Oo. Kundi dahil dun sa, siguro ang gusto niya sabihin dito, ang dami na ngayong gumagamit ng social media. Okay. So yung awareness ng tao na, alam naman, Jen, kapag ang tao ngayon, di ba, habang tumatagal ka sa posisyon, Oo. maghahanap yan, accomplishment, Tama, di ba? oo. Kapag may mga disgust sila, naibubulalas nila Totoo. sa social media. Hindi kagaya noon, walang social media masyado. Sa mainstream media lang. Oho. Kung ano lang sabihin, yun lang ang napag-uusapan. Pero ngayon, dahil meron ng social media, mas maraming hahanapin ng tao. Ayun. Ngayon, ito ay challenge sa administrasyon. Oho. Dapat gano'n ang tingin nila di ba? Kaya nga. Kasi meron pa namang nalalabing kulang 3 taon. Oo. Di gawin natin kung ano man yung... Makikita nyo naman, huwag nyo na sabihin ito ay fake news o ito lang ang totoo. Oho. Kung ano yung sinasabi nila dyan, ano yung nireklamo nila, Kasi makikita mo na sa resulta Oo, no? May analysis yan eh. bigyan mo na lang ng tugunan na lang. Yun. Kasi kung gagamitin mo yan sa debate, usapan, Oo. hindi tataas yung numero eh. Kasi ang gusto niya ipunto ni Jose Claire, baka kaya bumaba ang trust rating niya, baka hindi naabutan ng tulong, hindi naabutan ng ayuda. Ang iba po, hindi naman talaga nangangailangan ng ayuda eh. Ang gusto lang nilang makita, tama yung sinasabi ng Pangulo at kayo po bilang tagapagsalita ng Pangulo, tama din po yung mga impormasyon na ating binabanggit sa taong bayan. Di ba? Oh. Kaya ang sabi nga natin dito, 'di ba? Sabi na natin na noon pa ay dapat mas maraming tungkol sa kung anong ginagawa Yan. kaysa dun sa sinasagot mo lang, 'di ba? Totoo. Yung mga batikos. Kasi alam mo, ang problema kasi lagi ang administrasyon talong-talo ng negatibo. Talo lagi. Lagi. Samantalang nasa kanilang lahat ng buong kapangyarihan. Ano? Di ba ngayon, kung may fake news kayong alam, sagutin nyo kagad. Wala nang masama dun eh. Di ba? At yung sagot dapat Jen, Oo. kasi ito ang siguro hindi nila napapansin. Oho. Don't shoot the messenger. Ayun Diba? naman. Oho. Kasi Halaga yung message, hindi yung messenger. Yung may sinasabi si Jen. Oo. Alam mo namang, halimbawa, sinabi niya, batikos lang ito, wala namang... Oo. Huwag mo nang isama si Jen, huwag mo nang isama sa... Oo. Sasama kasi ang loob nung nagdadala ng balita, di ba? Sagutin mo yung... Dahil lalo gagawa ng kung ano-ano yan, Yes, di ba? oo. Ipaliwanag mo na lang na walang nasasaktang damdamin. Yun. Ganun na lang dapat. Di ba? kasi lagi nga ang dating parang fighting mode. Lagi So, nang aaway, di ba? Oho. Oo.
Well, style nila yan. No? Nelson, no? Tayo naman, ayaw natin pakialaman. At naniniwala naman ako, magagaling sila. Pero kami na pa naman po, nagsasuggest lang sa inyo. Kung sa tingin ninyo merong fake news, si Yusek Claire sa kanyang kagalingan. Ako, Nelson, sabi ko nga sa'yo, nag-follow ko hanggang ngayon naman, nag-follow tayo kay Yusek Claire. Magaling siya sumagot, ha? At saka yung kanyang mga presentation, bilang isang abogado, siyempre may practice rin sa ganyan, no? Pag sinabi niyang mali ito, anong batayan? Bakit mali? Ito tama ito, anong batayan? Bakit ito tama? Yun. Yun sana. Ganun dapat. Diba? Yun ang maganda eh. Matututo ang tao at ma-realize na, ganun pala. Katulad sa programa natin. Oo. Hindi naman Diba? natin sinasabing lagi tayong tama eh. Ayaw naman. Pagka tayo nagkamali, sasabihin, ay, teka muna, mali pala itong nabanggit namin kanina. Ayaw. Kasi importante lang ho naman, gusto ng tao, magpakatotoo lang tayo eh. Di ba? Ayun, nasa sa inyo po yan. Kung ayaw nyo naman, sabi nga naman ni Jose Claire, kung ano ang nasa batas, hindi kailangan, hindi naman po ito beauty contest na para tayo ay magpataasan sa survey. Pero siyempre barometro natin ang survey. Kasi ano yan public perception. Yun. Public perception yan. Oho. Sabihin nyo nang yan napakaliit na porsyento, importante pa rin. Oho. Importante pa rin na na-address natin yan. Kasi sabihin na natin yan ay maliit, habang maliit, i-address mo na. Yung, Di ba? Naalala ko nga yung, di ba, yung sabi nila, yung tayo ay may nag-cut nung ating video na ito yung impeachment ni BP Sara ba yun? Pero simple lang sinagot natin. Nagising ko, hindi po totoo yun. Ang sinabi po lang, tapos. Wala nang nagpakalat kinabukasan. Kasi kung papakalat nila yun, hindi halatang ng sila ng fake news, di ba? Nagpapakalat. Kasi kung si Secretary, alam naman ni Secretary Claire, ako naniniwala, ang daming staff ng PCO, kasi makikita, may monitoring naman sila. Boss, fake news ito, sagutin agad natin. Di ba? O ito mali ito, sagutin agad natin yan. Anyway, sabi ng ating mga texters, reaction pa rin. Po, magpatawar na lang po kayo. RD Fiesta ng Sydney, Australia. Mabuti po malunasan ang conflicts at personal issues para sa kapayapaan ng lahat. Tatagando ng Pampanga. Dapat magpaliwanag si principal sa DepEd. Bakit niya pinahubad ang toga sa oras ng graduation? Kasi ginastusan na yan ng mga magulang. Alan Mano, Katiil, Davao Oriental. Mag-usap ang magkabilang panig at magpatawaran na lang. Minerva ng Taiwan. Magpatawaran ngunit dapat magkaroon ng disiplina or parusa both party kung may nalabag. Salvador Kubakub ng Malabon City. Sumunod sa principal kasi siya ang nakakaalam ng pamamahala ng school. Janice Perez ng Chimchachu, Hong Kong. Kung walang magrereklamo, walang matututunang leksyon. Olivia Gonzalez, Pateros, Metro Manila. Pero dapat pagsabihan din ng DepEd ang principal na maging mahinahon. Kasi nakapagsalita siya para bang abuso sa kanyang posisyon. Yun yung kanyang unang kaso, ha? Sabi ng mga magulang, umaabuso sa... kaya nila pinipetisyon na tanggalin. Ayun. Cathy Alibio ng Davao City. Kaya may ganong pangyayari dahil may hindi malinaw na pag-uusap ang mga pamunuan ng school at sa tingin ko may problema din sa sistema ng school kaya mas lalong gumulo. Kaya dapat mag-usap, pagpatawar na lang. Jeron Silario ng Santa Mesa, Manila. Pag-usapang suriin ang punot dulo at bigyang solusyon, panagutin ang nagkamali at ituwid ang pagkakamali ng di na mangyaring muli. Antonio ng Cotabato. Dapat pag-ayusin ng both side para wala ng gulo. Maraming salamat po, RV Batigas ng Pasay City. Wag na, bakit pa papalakihin? Arcadio Bayo Jr., Baguio City, Benguet. Po, magpatawar na lang po. Michael Agustin ng Rizal, San Isidro Rizal. Magpatawaran na lang po, hindi po makakatulong ang pangyayaring ito, lalong-lalo na at mababa ang kalidad ng edukasyon natin ngayon. Admar ng Lucena City, Quezon. Magpatawaran na lang po para sa gagaganda ng moral, pangkalahatan, pakibati po kaarawan ng anak. Ngayon ang aking anak, apo si Portia at MJ Ander. Happy birthday. Romel Nipay ng Pasay City. Magpatawaran na lang po pero kailangang ipaintindi ni Ma'am Principal sa mga bata kung bakit niya ginawa yon at mag-apologize sa mga bata. Amiya Sunaka ng Japan. Magbabalik pa po ang saganang mamamayan.